Ito po ay may tanong siya sa baba pero mayroon muna siyang address, no, parang sulat eh. Sabi niya mga kapatid ni Peter Gillian, ayan no, Peter Gillian, ang sabi ni Peter, so all is day, ayan. You cannot enter the kingdom of God if you are not born again. Our Lord Jesus said, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John 3:3, no? For how can a man enter the kingdom of God, or the kingdom of God if he cannot even see it? Ayan, yun ang banat niya mga minamahal na mga kapatid. So, ang tanong niya, paano daw? No? Paano naman makapapasok kung hindi nga niya makita? So, ang sabi niya, para daw sa mga Seventh-day Adventist, ay hindi na tayo makapasok. No? Palabas mo nga ulit atidan. Meron tayong bigyan ng pansin doon mga kapatid. Ang sabi niya riyan, so all is day. Address niya, hindi daw tayo makakapasok sa kaharian ng langit o sa kaharian ng Diyos kung hindi tayo born again. Dahil ang ating Panginoon, nais niya na maging born again para makapasok sa kaharian ng langit. At ginamit niya mga kapatid, yung pong Juan, Kapitulo 3, versikulo 3. At yung tanong niya sa baba, paano ka makakapasok kung hindi mo nga nakita? Ayan mga kapatid ko. Ito pong nagtanong ay isang born again at gustong ipakikita mga minamahal na mga kapatid ko na hindi tayo maliligtas kung hindi tayo born again. Eh kung atin titingnan mga kapatid ko, yung pong samahang born again, mga kapatid, pag may mga tanong dyan atin, paki-absorb, no? May tanong dyan, Sister Lourdes. Pagka titingnan mo mga kapatid, yung mga tinatawag nating mga Jesus is Lord, yung tinatawag nating Assembly of God, pag tinatanong mo sila, hindi nila binabanggit yung pangalan nila, kundi yung general term na, I am a born again Christian. No, mga kapatid, yung sasabihin nila kaagad. Kaya ang kanila pong laging pinagbabasihan mga kapatid, without any doctrines from the Bible, except sumampalataya ka, ang sabi nila maging born again ka, ligtas ka na. Kaya naka-address doon, ang sabi ni Peter Gillian, ay to all is day, no? You cannot enter the kingdom of God, no, unless you will be born again. Yan ang sabi niya mga kapatid. Eh gusto nating sagutin ang kapatid na Peter Gillian na isang born again, ang mga Seventh-day Adventist, no, makinig kayo mga Seventh-day Adventist, no, o sa mga viewers natin iba. Ang mga Seventh-day Adventist, ayun po yung tunay na mga born again. Why? Bakit po nasabi natin bakit po nasabi natin na ang mga Seventh-day Adventist ang siyang tunay na mga born again? Ay sapagkat kung ating titingnan mga minamahal na mga kapatid, yung salitang born again, hindi naman siya tinatawag nating relihiyon. Okay? Hindi ito relihiyon, hindi pangalan ng relihiyon mga kapatid, yung salitang born again. Ito po ay experience ng isang tao na nabago mga kapatid. Kaya nga, yung pong born again, meron niyang transformation, no? Yung transformation na yon, mula doon sa kanyang pagiging makasalanan, mula sa kanyang bisyo, mula sa kanyang pagiging pasaway, na transform siya tungo doon sa isang napakabuting tao na tinatawag nating na kay Kristo na mga minamahal na mga kapatid. And take note, kung bakit binanggit natin na hindi ito relihiyon mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ang context po nito, no, ang context po nito ay ito'y conversation between our Lord Jesus Christ and Nicodemo, mga minamahal na mga kapatid, no? Isang Pharisee, yung pangalan niya si Nicodemus. Ang sabi dito is he was a ruler of the Jews. At he came to Jesus at night, mga minamahal na mga kapatid, and said unto him, Rabbi, no, ito yung tanong ni Nicodemus. Ang sabi niya, we know that thou art the teacher came from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Ito yung sabi ni Nicodemus. Kaya ang sabi rito ng ating Panginoong Jesucristo, the Lord Jesus answered to Nicodemus, ang sabi ni Jesus Christ, mga kapatid, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of heaven. Ang totoo niyan, hindi nga naunawaan kaagad dito ni Nicodemus, mga kapatid. Pero yung mga born again Christians na bumabanat sa atin, in-address kaagad talaga, mga kapatid, na hindi daw tayo makapapasok sa kaharian ng langit dahil hindi tayo born again. No, tayo mga Seventh-day Adventist. Really? No? If we examine all our doctrines and teachings, mga kapatid, napakalayo ang doctrines and teachings ng born again
Christians kaysa Seventh-day Adventist when it comes to biblical teachings, mga kapatid. No? Hindi basta-basta nila naunawaan. Bakit? Sapagkat even Nicodemus, hindi niya kaagad na-gets yung sinabi ni Jesus Christ, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And verse 4, it says, mga minamahal na mga kapatid, ipakita mo dyan yung verse 4, habang binabasa ko rito. Sabi dyan, verse 4, Nicodemus saith unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Aba, ito yung tanong ni Nicodemus, mga minamahal na mga kapatid. Ang tanong niya, hindi niya talagang totally, siya po ay, kahit siya ay tinatawag nating Pharisee at ruler of the Jews, ayon sa record ng Bible, mga kapatid, ay hindi niya naunawaan yung sinabi ni Jesus Christ. Kaya sabi niya, paano? Sabi niya rito, paanong may panganganak yung isang taong matanda na, makapapasok baga siyang muli sa sinapupunan ng kanyang ina at ipanganak. Verse 5, it says, mga minamahal na mga kapatid, verse 5, ito po ang sinasabi sa verse 5, Jesus answered, ayan, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Mga minamahal na mga kapatid. Aba, napakaganda mga kapatid ko. Bakit? Sapagkat dito ipinaunawa ni Jesus Christ kay Nicodemus, mga kapatid ko, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi pala sinabi ng Biblia, mga kapatid ko, maliban ng tao ay papasok doon sa relihiyon na born again, ay hindi siya maliligtas. Ay maling-mali, sapagkat hindi ang nakasulat na talata, Brother Peter, anong pangalan nun? Gillian, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. So mali ka agad. Pag sinabing born again, ibig sabihin you are transformed. Ikaw ay tinatawag nating nabago na, born again, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga ang isang tao, pag na kay Kristo na, bagong nilalang na siya, new creature na. O, basahin natin 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Alamin natin ano po ang nakalagay diyan, no? Ikalawang Korinto, kahit English okay lang naman. 5:17. Ano po ang nakasaad diyan, Atidan? Sa ikalawang Korinto 5:17. Medyo ayan. Ang sabi diyan, mga kapatid, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. O diba mga minamahal na mga kapatid? Kita ninyo, pag na kay Kristo ka na, meron ka ng bagong pagkatao. Bakit bagong pagkatao? Kasi bibihisan ka ng karakter ni Kristo. Hindi na yung karakter ng sanlibutan na kung dati palamura ka, palaaway, chismosa, yung bibig mo kung ano-ano lang sinisip-sip, no? Sigarilyo, shabu, bino, ayan, mga impiraning, no? Mga kapatid. Aba, nabago na ang buhay mo. Ang dala-dala mo na yung Biblia at ipinangangaral mo na, mga minamahal na mga kapatid. Hindi pala relihiyon ng born again. At kung titingnan natin, if we compare, mga kapatid, the doctrine, kaya binanggit ko kayo na, ng born again at ng Seventh-day Adventist, malayo sa born again, mga kapatid. Sila, inaamin nila na sila ay na kay Kristo na. Pero, sa kanilang gawa, malayo. Bakit? Hindi sinusunod mga kapatid. Hindi sinusunod. Ang sabi ni Kristo, if you love me, keep my commandments. Napaka-common na talata, John 14:15. Kung ako inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya, wrong number, no? Wrong number ba? Mali po yung pagka-address sa atin ni Peter Gillian, no? Mga minamahal na mga kapatid, na wala tayong kaligtasan. Ang kaligtasan na kay Kristo. Ang masama nito, tinubos ka ni Kristo, niligtas ka ni Kristo mula sa kasalanan, pero nung ikay niligtas, patuloy ka na gumagawa ng kasamaan, patuloy ka na gumagawa ng kabulastugan, mga minamahal, abay malayo sa reflection na itinuturo ng Biblia. Kumbaga, sabi ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro, yung tao na yon ay para siyang baboy. Para siyang baboy na
Ning tuna ba, no? Sa pusakal ba yon? O tawag nun? Pusali. Sorry. Aba, ay, nung pinaliguan na, bumalik ulit mga kapatid. Yun ang ating pwede may example eh. Parang yung aso, no? Excuse me po doon sa mga kumakain. Parang yung aso, pagkatapos sumuka, isinuka na, kinain ulit mga kapatid. Naku, ang tawag doon eh, bagra eh, mga kapatid. Ikay na kay Kristo na, nabautismuhan ka na, no, and you receive the gift of the Holy Spirit, and then bumalik ka doon sa sabong, no, mga kapatid, no, yung mga sabong kasi uso yan ngayon eh. Kaya marami ngayong binalita sa TV, bawal ang sabong dahil sa pandemya. Aba, ang dami mga nahuli mga kapatid. Oh, nasa mga tago-tago nagsasabong eh. Tapos bawal ang inom ngayon. Nasa gilid-gilid nagiinom mga kapatid eh, nahuli ng curfew. Nahuli kasi bawal yung bawal yung inom mga minamahal na mga kapatid. Kaya malayo mga kapatid. No, malayo, magkaiba yung nagpi-praise the Lord kaysa talagang servant of the Lord, mga kapatid ha. Malayo yun eh. No, yung nagpi-praise the Lord mga kapatid, sabi ni Kristo, iginagalang ako ng mga sa kanilang labi, no, ng mga taong ito. Ilagay nga natin sa talata atin. Marcos 7, simulan natin sa 6. Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Nagpi-praise the Lord ka, hindi mo sinusunod ang utos ng Diyos. Ito. Ayan oh. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyo mga mapagpaimbabaw, no? No? Pagkat ang sabi riyan, ayon sa nasusulat. O ano nasusulat, mga minamahal na mga kapatid? Ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Abay, bakit? Next verse. Tuloy natin. Ano ang nakasaad mga minamahal na mga kapatid? Verse 7. Ang sabi diyan, datapwat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral na mga utos ng mga tao. O nakita ninyo, na yung mga nagsasabi, ay born again kami, nagpi-praise the Lord kami, nagpi-praise the Lord. Aba, yan ang malaking kamalian. Even ikaw ay nagpi-praise the Lord, kung hindi mo naman sinusunod ang kalooban ng Ama, aba, walang kwenta, no? Walang kwenta, mga kapatid, yung praise the Lord. Bakit? Kasi ang sabi ng Biblia, iginagalang sa magitan ng labi, pero ang puso malayo. Bakit? Hindi sumusunod, hindi gumaganap sa kalooban ng Ama. Napaka-common ng talata, Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay makapapasok sa karya ng langit. Sino lamang? Yung gumaganap sa kalooban ng Ama, nasa langit. Kahit nagpipraise the Lord ka, kung labagista ka naman, ay walang kwenta. Mga kapatid, halimbawa, no, meron nga nakita ko sa ang sabi ron mga kapatid, kahit na ikaw ay simba ka, no, kahit araw-araw ka pupunta ng simbahan, pag-uwi mo naman libakira ka pa rin, nagliliba ka ng liliba ka, no? Halimbawa, ikaw ay born again Christian, Sunday keeper pa. Nagsisimba ka tuwing Sunday, pero Monday to Saturday nanlilibak ka, no? Nang gumagawa ka ng kabulastugan. Walang kwenta. Lalong walang kwenta yung pangingilin mo linggo. Diligtas ka na ni Kristo and you are claiming that you are a true follower of Christ. You are a Christian, born again Christian, and then Sunday keeper ka. Hindi yan biblical. Bakit? Kasi ang mga tunay na lingkod ng Diyos, Sabbath keeper, malayong pagkakaiba mga kapatid eh. Malayong pagkakaiba. So dapat mayroong transformation, mga minamahal na mga kapatid. You are a born again Christian, inamin mo ikaw tunay, pero ang lakas mo lumaklak ng emperador, malakas kang kumain ng humba ng baboy, mga kapatid. Di ba? Ang malaking problema yan. No, hindi yan born again, no? Borot yan, naging yan, di ba? Hindi yan Christian, borot yan. Pwede sabihin natin, Christian. Christian. Bakit? Kasi kahit na kay Kristo na, ay malakas pa rin kumain ng karumal-dumal. Masarap kasi, ay sinasabi, masarap kasi, no, lalo na yung malutong na lechon, yung balat, yung ano ba yung mga luto nila sa baboy. Aba, hindi ka talaga Christian o born again Christian, kundi Christian, no? Christian. Kaya hindi yan i-address sa atin ni Brother Peter Gillian, kundi i-address yan sa kanila. Kaya sabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 13:5, examine yourself. Siyasatin mo sarili mo kung talaga bang nasa pananampalataya ka. Ang problema kasi sa kanila, akala nila yung pananampalataya talagang purely pananampalataya lang.
No? Paano mo mapatunayan yung pananampalataya mo ngayon yan? Aba, madali sabihin eh. Madali sabihin na nampalataya ka, pero mahirap yung patunayan. Bakit? Ang dami na nga mga born again ngayon, nakikipagdebate pa eh. Di ba? Bago pa lang ako sa pananampalataya, yung ang tinig sa ilang, sila Brother Johnson sa Arcelias, may born again Christian na pastor doon, ay nakikipagdebate. 10 utos, karumal-dumal. Ayaw mga kapatid, Sabat, born again ba yun? Hindi yun born again mga kapatid. No? Sabi ni Kristo, ginagalang sa labi ang puso, malayo mga minamahal na mga kapatid. No? At sana, no, kapatid na pangalan nito, Peter Gillian ay naunawaan mo na hindi ang tunay na born again, hindi ang reliyon, transformation na pagkabago ng tao, no? Bagong buhay ng tao, mga minamahal na mga kapatid. Hindi yan relihiyon, hindi yan samahan. Tingnan mo kung mayroon kang tamang relasyon sa ating mahal na Panginoon. No, yun ang bagay na alamin mo, kapatid na Peter Gillian. No?